Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng aking pinsan, Bong Galit Macanas. Isinare niya ang post ng Rudy Digong Duterte Solid Supporters. Lumalabas ito, parang pahayag ni dating Pangulong Estrada tungkol sa malita issue. O basahin ko muna ang pahayag. Joseph Estrada, ako envelope lang, napatalsik na sa Malacanang. Si PBBM maleta na, hindi mapapatalsik sa Malacanang. Saan ang hustisya? Okay, disclaimer. I am not sure kung totoo ba na sinabi ito ng Pangulong Joseph Estrada. Kasi ang dami ng mga fake post, fake news ngayon. I don't have sinerge ko sa iba, wala namang ibang sources na ganito nga. Kaya alanganin ako kung totoo ngang sinabi ito ni dating Pangulong Estrada. But, i-assume na lang natin na totoo. Ano ang aking masasabi? Ang kanya, yung sinasabi niyang envelope, hindi naman envelope yun na pera. Sa mga hindi naka-witness sa impeachment trial ni dating Pangulong Estrada, nung kasagsagan na ng trial, mayroong isang envelope na gustong ipa-open ng prosecution. Tama ba yun? Kasi parang nandun daw ang laman, mga ebidensya. Sandali, hindi ko na. Parang nandun ang ebidensya laban kay Pangulong Estrada. So, nagbotohan ang mga senator judges. Ang boto is, huwag i-open. Correct me if I'm wrong. Matagal-tagal naman 2001 ba ito? O 2002? Oh. Nung nagbotohan na huwag i-open, nagalit ang mga prosecutors, yung mga kongresista, nag-walk out. So, nung nag-walk out sila, ayun na, taong bayan, nagalit, nagkaroon na ng EDSA 2. At dahil sa EDSA 2, yun na, gumalaw ang AFP-PNP, nag-usap General Reyes sa AP, General Lacson sa PNP, nagkasundo, withdrawal of support sa presidente. Kaya napatalsik si Pangulong Estrada. Kaya in a way, yung sinasabi dito, totoo naman. But I am not sure kung ito ba talaga statement ni dating Pangulo. Envelope lang ang dahilan. Later on, nung napatalsik na, umalis na dahil para hindi magkagulo, umalis siya talaga. Tapos, kinulong o house arrest sa Tanay Rizal. Nung nakaupo na si Vice President Gloria Macapagal-Arroyo, umupo na siya, inopen, nako, kung may laman man, it has nothing to do with the impeachment case. Ang nangyari. So, ayan, envelope lang, napatalsik, nagkaroon ng idos. Ngayon, mali-maleta. So, sinasabi ng Malacanang, lousy script, hindi pang award-winning. Okay yun. That's for them. But sa taong bayan, iba naman. Sa tingin ko lang mas madami ang naniniwala sa aligasyon nagsimula kay Master Sergeant Gutesa, pinatutuhanan ni Saldico, ngayon pinatutuhanan ng Brave 18. Kahit anong deny, puros deny. Ako personally naniniwala na nagkaroon talaga ng deliveries mali-malita. Pinapakinggan ko yung testimonies ng mga ex-Marines. Kung kabi-kabilang interview, nandiyan kay Jessica Soho, nandiyan sa press conference. Very consistent. Nakaganon lang yung mga ex-Marines. Sabi ni Ma'am Jessica Soho, yung pag-deliver sa bahay ng Pangulo, tinatanong, ako ma'am, sumakay kami ng bulletproof na, sakyanan ba yun o helicopter? Nag-deliver kami sa Paway, Ilocos Norte. May picture kami. Sinong tumanggap? Una, si Sandro Marcos. But later on, sa mga saksi, pati picture with the president, nandun. Yung pag-deliver kay dating Madam Chair Stella Kimbo. Very consistent. Makikita mo kasi yung tao kung nagsisinungaling. But sila, very calm, very composed. Nakaganon lang. So ako, naniniwala ko. Si Madam Chair Stella Kimbo, kung hindi totoo na diniliberan siya sa kanyang bahay,
dapat ngayon, nagsampa na siya ng kaso laban dito sa mga ex-marines. Eh wala eh. Dineactivate na niya ang kanyang Facebook para hindi ka na makakomment. Yung mga buzzer, wala na. Putol na. Senator Soto, bakit hindi magsampa ng kaso? PBBM, Malacanang, bakit hindi sila magsampa ng kaso? Ang daming pinangalanan. Dalawa lang nagsampa ng kaso. General Anyo and ex-Senator Trillanes. So it does not mean na wala silang kasalanan. Kailan? At least malalaman na natin. Pag ibinasura ng piskal yung reklamo nila, ibig sabihin katotohanan yung sinasabi ng mga marine. So, ay nako, ano bang mangyayari sa atin ngayon? Lagapak na lagapak ng ating ekonomiya. May, sino bang nagsabi? Congressman Erese. Yung GDP natin o economic growth natin last year, 4.4 lang instead na 5.7 ang target. Noong December, 3% lang yung ating economic growth. Baka daw itong first quarter na ito, economic growth, baka 2% na lang. Dahil wala na yung negosyo, halos wala nang magnegosyo. Francisco Motors, local car manufacturing company to yung nag-produce ng saraw. Instead na mag-invest ng $1 billion car factory dito, ayaw na, nagpunta ng China. Eh kung ang Pilipino na negosyante ayaw mag-invest sa Pilipinas, how much more yung mga dayuhang negosyante? Yan na, kawawa ang ating bansa.